What's up mga kalingap? Welcome back to my channel. It's me, Charlotte of Cebu. Yes! We are here sa Cebu na po, no? Nandito po tayo ngayon sa J Mall. Ito po yung latest na SM Mall sa Cebu City. So first time ko po dito and yeah, napakaganda. Ibang-iba yung SM dito kaysa sa dae. Charot lang. Huwag na natin ikumpara kasi iba talaga ang takbo ng buhay doon. And now, I'm so happy kasi nga itong araw na ito ay ila-launch ko na ang ating podcast. Ito yung tinatawag na Charlotte's Podcast. So, ibig sabihin nun, parang interview na rin. May mga special guest tayo. Most of them, mga malapit sa puso ko. Makikipagkwentuhan tayo sa kanila. Makikipag-interact sa mga topic or mga situational, no? Tingnan natin or maririnig natin yung mga personal experiences nila. And for sure, we will learn something from it. Okay? So, yung unang guest po natin, walang iba. Malapit po talaga ang taong to sa puso ko. And matagal na po kaming magkakilala. She's a good friend of mine since college days. Yes! So, walang iba ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Binibining Josephine. Binibining pa. Binibining. Pasok. Wow! Hello everyone. Welcome to my podcast. Podcast pala na. Inangkin mo agad. Yes po, mga kalingap. Ano po? Tagal na, no? Yung friendship natin. Yes. Ilang taon na ba? Ilang taon na. Siguro mga more than 10 years na. Yeah. Tanda na natin. More than 10 years? Oh, yeah. Mga ganun, no? Or reaching 10 years. Almost 10 years. Yes. So, it means po, kilalang kilala na po namin yung isang isa. And then, ang dami yung mga kwento namin sa buhay. Kadalasan sa kanya ko po sinishare. Kasi, gusto kong i-share sa kanya dahil ang taong to, malilimutin. Tama. So, okay lang. I-share mo lahat. Ilang segundo niyan. Makakalimutan niya. Tatanong na niya, ano sabi mo? Ano yung topic natin? Ganyan. So, pag may kaibigan kayo or kakilalang tao na malilimutin, dun nyo i-share yung mga ano nyo, sekreto nyo sa buhay. Nung hindi pa kami tapos mag-usap, nakalimutan ko na. Yeah, totoo yan. And mga kalingap, do not be surprised, no? Magtataglish kami dahil nga yung major po namin Filipino, nagtuturo to ng Filipino. Tapos hindi marunong magsalita ng Tagalog. Pero yun talaga nakasanayan namin pag nag-uusap kami, halo-halo po talaga. Usually po Bisaya and English. Anong tawag doon? Tagbis. Ay, Tagalog, Bisaya wala yan. Pag English and Bisaya, Egbis. Egbis. So, yung ano po, no? Ganun talaga yung ano namin way of interaction. So, imimix na natin. Tag-Egbis. Mag-invento. Sago na niya mo topic. So, ayun mo, no? Tayo makikipagkwentuhan at alamin natin yung topic natin ay patungkol sa friendship, no? Friendship. Yes. Kasi hindi naman lahat ng tao, ang hirap kaya maghanap ng tao mapagkakatiwalaan mo. Tama. Tama lang. Tama ba, teacher? Lutang yung teacher natin. Ay, by the way mga kalingap, si Josephine po, isa po talaga siyang guro. At siya ay nagtuturo sa anong school ngayon? University of Cebu. Yes. Banilad Campus. Yes. Ilang taon ka nang nagtuturo? Sa UC, mga 6 na. 6 years. 6 years. Ayusin mo pagsagot dahil, baka mabash ka niyan. Ha? Ayusin mo pagsagot mo, huwag kang mag-name. Ganun po talaga siya magsalita. Mahinhin. Hindi ako sanay sa interview talaga. Talaga? Ano nararamdaman mo ngayon? Nabigla kitang sinali. Kinakabahan. Tapos naglo-load. Ganyan po talaga siya ay.
Kalma lang siya. Ako talaga yung yung talkative. Talkative din to, pero lang, mahinhin way. So, ayun, pag-usapan natin. Naniniwala ka ba na ang paghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan ay hindi madali? Oo. Umayos ka dyan. Pag off cam, ang daming isi-share nito. Pag nasa camera, ayaw na niya. Cut mo yan. Sabi ko itong interview ko, uncut. Ang daming pa-cut nito. Shoot na talaga to. Okay, dali. Sagutin mo na. Yeah. Kasi hindi naman kami sanay na mag-usap ng ganito. Yung ganitong topic, 'di ba? Yung topic kasi namin always lalaki. 'Di ba? Aminin niyo mga girls. Pag talagang yung kasama mo babae, wala kayong ibang topic kundi yung yung mga taong nakikilala niyo, saan kayo pumupunta. Okay. So, ayun. Gaano ba kahirap maghanap ng isang tunay na kaibigan? Sobrang mahirap, no? Kailangan kikilalanin mo yung tao, no? Napapagkatiwalaan mo, sasabihan mo na yung problema. Kasi may mga tao na yung sinabihan mo na yung problema mo, tapos babahagi naman sa iba. Yeah. No? Di talaga makakaligtaan yan. Minsan, akala mo yung masaya siya para sa'yo. Hindi pala. Hindi pala. May nakatagong inggit. Totoo yan. Ilang beses ko nang na-experience yan. Ikaw? No? At alam mo ba, ito yung clue. Parang hint baga, kung ang tao, for example, yung taong pinagkakatiwalaan mo, yung iniisip na kaibigan mo. Tapos, pag nag-share siya, nagkwento siya ng buhay ng isang tao sa'yo, ibig sabihin nun, may malaking tsansa na gagawin niya sa'yo yan. Yan talaga yung clue, yan talaga ang basis ko. For example, may na-meet akong tao, and then, ilang beses na kaming nagsama, nagbanding, tapos yung kwento niya ay buhay ng isang tao na hindi mo kilala. Ibig sabihin nun, gagawin niya sa'yo yan. Yes. Pero pag yung kaibigan mo o yung taong nakakilala mo, yung palagi niyang sinishare patungkol sa mga goals sa buhay, yung mga plano, tinuturuan ka niya, yan, stick to that person. Kasi hindi talaga maninira yan. So yun talaga. Pero kami, wala kaming paki sa mga tao. Yes. May paki kami sa mga boys. Charot lang. Hindi rin, nagpaplano din kami. Kasi nga kami ay nasa, matanda na. Hindi naman matanda, grabe naman. May edad. Kaya yung gusto namin, yung sobrang matanda na rin. Tapos may pera. Tirtok. Sugar daddy. Ay, baka maano tayo niyan. Dami pa naman mga nanonood. Tapos ang bilis na nilang mag-react. Pero ayun, good vibes lang tayo mga kalinga. So ngayon, ito po yung patunay na kaibigan ko talaga siya. Tingnan nyo lang, base sa the way siya mag-isip, di ba? Parehong-pareho kami. Wala sa tamang pag-iisip. Ngayon, anong masasabi mo sa sa friendship natin? Yung friendship natin, masasabi ko na low-key. Low-key? Anong ibig sabihin ng low-key? Low kasi mahina ang IQ namin. Bukod sa mahina po yung IQ namin. Ano pa? Low-key at low maintenance. Low maintenance. Oo nga. Kasi hindi tayo masyadong talagang nakikita. Oo. No? Oo. Pero pag may problema yung isa, andun kami para sa isa't isa, di ba? Yes, sa isa't isa, nagdadamayan pa kami. Ba't naging pabebe yung boses mo? Nagtatagalog. Alam mo yun, hindi kasi kami nagsasalita ng Tagalog pag kami lang. So sabi niya, sa isa't isa, naging pabebe. Jota ka. Loko. May naging pabebe ka dyan. Parang ang podcast mo, like, 99% tawa. Wala kayong
parang tong podcast na to, wala kayong matutunan dahil sa kasama ko ay, loko talaga to. Pero totoo yan, low-key talaga kami. Ibig sabihin nun, madalang lang kaming nakikita. Bakit? Dahil abala po kami sa buhay. Yes. Abala po kaming kumakayod, lalo na to, ang daming pinapakain. Isang barangay. Yeah, isang barangay. So, ganun talaga. And sa akin din, nakafocus, kaming dalawa ay talaga nakafocus sa goals. Pag nagkikita kami, lalo na ngayon, no, ilang months kaming hindi din nagkita. Na, hindi, gulat nga siya na bigla ako naging vlogger. Pinasubscribe ko lang. Nung last kami nakita, yung teacher pa siya ngayon. Teacher pa yun. Vlogger na pala. Sabi niya lang, nag-change career ka. O, diba? Ganon talaga yung friendship namin. And then, ito din si Josephine, hindi siya maintrigang tao. At yun yung rason kung bakit talagang pinili ko siya. At pinag-grow ko yung friendship namin. Dahil, ang hirap naman makisama ka sa isang tao tapos sisiraan ka lang. No? Na-experience ko na yan. Na-experience ko na ilang beses na. Kaya yung mga kaibigan ko ay pili. At saka low-key din. Low maintenance. Hindi naman halata sa mukha niya na low maintenance to. Ano ibig sabihin ng low maintenance? Yung hindi palaging nagkikita, yung mga ganon. Di din kami palaging nagchat-chat. Nagchat. Pero may naalala ka na nandun ako sa dait, may nangyari na bigla kitang tinawagan. Nag-worry ako sa kanya. Alam naman nila, no? Hindi nila alam. Pero pwede mo naman i-share na anong nangyari. Oo. May nag-ano sa akin, may nag-text, no? Nag-text ka na magpa-load. Tapos, kasi naiwan yung pocket wifi ko eh. Tapos, hindi kita na-replyan agad, no? Pero tinawagan kita kasi akala ko baka scam 'yon, baka nanakaw yung phone mo. So kaya tinawagan ko siya. Yung pagtawag ko, ano nangyari sa iyo? Umiyak na ako. Kawawa naman. Andun daw siya sa plaza, tapos madilim. Anong oras na yun? Mga almost na hating gabi. No, gabi naman. Gabi na yun. Oo. Nag-worry talaga ako sa kanya. Buti na lang naka-wish siya ng safe. Pag nag-worry pa naman to, ay hindi ka talaga tantanan hanggang hindi ka makauwi sa bahay. Parang nanay din to. Pero totoo yan. Siya talaga yung takbuhan ko. Tsaka hindi talaga ako nahihiya i-share. Ito namang masasabi mo sa mga taong kahit nasa toxic friendship, may toxic friendship kaya? Yes. Naniniwala ka ba din? Oo. Ano masasabi mo sa mga tao na nagsistick pa rin sila sa kanilang toxic friendship? Nako, iwanan nyo na yan. Iwanan nyo na yan. Bakit kaya? Kasi parang walang sense, 'di ba? Bakit pa nagsistay sa isang friendship na toxic? Hindi 'yun maganda para sa iyong mental health, no? Dapat kasi yung kaibigan mo, may kaibigan ka dahil gusto mo na yung may tao na kung yung aalalay sa'yo. Kasi dapat yung hahanapin mong tao, yung hindi yung magbibigay ng sakit ng ulo. Yes. Yung hindi ka masistress. Tapos di ka sisiraan. Dapat yung kaibigan ay tutulong sa'yo. Diba? Ikaw ba? May mga kaibigan, may mga inaakala ka bang kaibigan dati? Grabe yung tiwala mo, tapos sa bandang huli ay iniwan ka sa ere, tapos ikaw pa masama. Ako meron akong kaibigan, sige, yes. Shout out mo. Shout out. Oo, tapos nalaman ko na, yun talaga mga pangyayari sa buhay ko, sinishare ko sa kanya. Yung mga, pati yung mga kalokohan ko talaga, sinishare ko sa kanya. Tapos, ayun, nalaman ko na lamang na sinishare din niya sa mga tao. Oo, yung mga colleagues namin sa school. Oo, naalala ko. Malilimutin din kasi ako ay, oo nga, naalala ko. Yung sa patay nakita natin siya. Yun ba? Yes, oo.
Ang sakit nga nung that time. And ako kasi yung kaibigan din na pag nag-share siya, nagagalit ako sa taong yan. Kasi sinasaktan siya. Tapos, talagang na-shock na lang ako kasi hindi naman kami nagkikita. Wala naman akong ginawa sa kanya. Promise, wala talaga kasi hindi na kami nagkikita noon. Wala din akong mga sinasabi na masama tungkol sa kanya. Wala talaga. Kasi hindi ka naman lumalaban. Oo. Kasi chill lang ako yung... Siya yung tipong kaibigan ko na kahit sinisiraan mo, hindi talaga umiimik. Wala kasang Opposite yung ugali namin. Yes. Pero at least siya tumatawa, yung mga pa-joke ko, nakikisabay. Pero pag sa mga ganyang bagay, kalma to eh. Baby, kalma. Kalmang-kalma. Ako naman ay talagang diretsahan. Hindi to siya nagre-real talk, hindi to siya prangka. Ano lang, tinitiis lang yan lang. Ako lang nagtuturo sa kanya na dapat vocal ka. Pero sabi niya, vocal daw siya sa classroom. Doon lang ako sa classroom nagagalit. So, ayun, no, totoo talaga yan. And then, may mga araw ba na pinagsisihan mo na kaibigan mo ko? Yeah, minsan. Wisit ka. Mais ka dyan. Akala ko sasabihin mong hindi. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit ko pa ito naging kaibigan? Ganun din, no? Paano ba kami nagkaibigan? Sa totoo lang, during college days, dami niyang kaibigan. Siya talaga, lahat. Oo, di ba lahat? Halos lahat kaibigan niya. Halos lahat kinakausap niya. Ako kasi hindi. Pag sino lang yung gusto kong tao, yun lang. Doon lang ako nakafocus. Kung sino yung taong ayaw ko talaga. Di ba? Kaya ang daming ayaw sa akin nung classmate ko kasi siya. Ramdam ko na marami ding may ayaw sa akin. Hanggang ngayon. Pero ako, yun talaga yung personality ko eh. Ayaw ko makipagplastikan. So, instead na makikipagplastikan... So, ibig sabihin, so sinasabi mo na nakikipagplastikan ako sa kanila? Hindi. Kasi ka-friendly ka man. Ako kay hindi man. Di ba, pag ayaw ko talaga. Ayaw ko makipag-usap. Siya kasi, open sa lahat. Open sa lahat. So, ayun talaga. Kahit iba-iba yung personality mo, ang importante ay nagkakaintindihan. Hindi naman kailangan na maghanap ka ng kaibigan na swak na swak talaga sa personality mo. Like, same kayo. Nakakainip naman kung gano'n. Minsan, attracts. Yes, opposite attracts. Pero yung similarity ng buhay lang namin ay nakita talaga kami sa hirap. Now, pag-usapan natin yung hirap na yan. Okay, iyak dito ha? Madrama to ay. Iyakin dito. Promise hindi ako iiyak. Gaano ba kahirap yung buhay mo dati? Sobra. Napakahirap. Mari mo bang i-share sa kanila? Kasi alam ko naman yung takbo ng buhay niya. Pero nakalimutan ko na yung ibang parts. Mahirap kasi yung papa ko irresponsable. Sorry. Pero yun yung totoo eh. Yeah. Oo. Yeah. Tapos, umiinom, naglalasing. Tapos, pag uwi sa bahay, inaaway mama ko. Nananakit ba siya? Nananakit, yes. Like physical? Oo, battered wife yung mama. Ay. Oh, yeah. Oh, yeah, naalala. Yeah. Oo. Sinabi ko sa'yo. Same kami. Kasi yung father ko din eh. Ginaganon din yung mama ko. Ito'y dumako na tayo sa sensitibong topic. So, naway ang lahat na nanonood ay bukas po yung kaisipan. At kung kayo ay may ganyong experience at ayon yung maalala sa pamamagitan ng talakayan na ito, maaari po kayong mag-skip. Kasi huwag niyo pong pilitin kung may ganun kayong sitwasyon, kung kayo ay, battered wife din, or inaabuso kayo ng yung partner nyo, at kung itong video na to, pag narinig nyo ay magti-trigger, no, marirecall nyo yung mga past nyo, skip this video kasi hindi ito para sa inyo. Okay? Pero, sa mga gusto at interesado, for sure, may matutunan kayo. So, yun, sabi nga ng kaibigan ko si Josephine, battered wife yung mother niya, same din sa akin. Like, yung papa mo ba, paglasing lang ba ng bubugbog? Oo, paglasing lang talaga. Same as my father. Kaya si mama, pag takot siya eh. Kaya may rules talaga sa bahay namin. Bawal yung inom. Kasi baka daw, anong tawag doon?
baka ganun din yung asta namin pag nalasing. Kaya sabi ko kang mama, don't worry kasi yung pag-iinom occasionally lang yan. At saka nasa legal age na. Importante ay, kaya nga tinatawag din drink moderately. So dapat ano ka lang, wag naman pa sobra, no? Pag ako nalasing, umiyak lang naman ako eh. Like, bakit hindi ako pinili? Nagmaoy. Dapat ako lang. Charot lang. Tawa siya. So, ayun, no? Ngayon, sa tuwing naalala mo na ganun, binubugbog ng papa mo ang mama mo, anong nararamdaman mo ngayon? Sa edad mo ngayon? Sa edad ko ngayon, nalulungkot na naawa ko sa mama Hanggang ko. ngayon? Hanggang ngayon. Pero hindi na niya binubugong yung mama ko ngayon na. Oo. Inaaway niya, pero hindi binubugong. Inaaway niya pa rin? Naaway hindi niya. Hindi ka ba na gumigit na? Hindi ka ba hindi na? Hindi na. Hindi na? Oo. Sabihin Dati? ko na lang mama ko na wag ka na lang magsalita. Kasi, umiwas ka na lang, ganun. Kasi pag nagsalita pa mama ko, lalaki. Lalaki ng lalaki. Pero yung papa mo, hindi mo ba na ano? Na payuhan? Kasi nasa tamang edad ka na, maaaring mo namang saka ikaw naman ang nagsusustento sa kanila. Na ano ko na rin yung papa ko na nakausap ko. And then, pero siya talaga yung tama eh. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap na pilit mong pinapaintindi sa isang tao, pero yung mindset nila ay ganun. Hindi mo talaga mababago. Yeah, yun yung mahirap. Kaya ikaw naman ang nasa tamang pag-iisip, ikaw na lang mag-a-adjust. Kaya ilayo mo na lang yung mama mo. Right? Ganun talaga. Ngayon, ikaw ba'y may parang nakakatrauma pag ganung experience katulad ko? So, dahil wala pa po tong asawa, guys. She's not married yet. So, kung bibigyan ka ni Lord ng isang lalaki na makakasama mo sa buhay, anong klaseng lalaki ang hinahanap mo? Siyempre, yung lalaki na talagang aalagaan ako, mamahalin. May mga tao pa bang ganyan? May mga lalaki pa bang nag-exist? Ay, naniniwala ako. Wow! Yes, positive lang, no? Kasi may mga tao na ganun eh, pag galing sa broken family, isipin nila, ay wala nang, papa ko nga, unang nanakit sa akin, ganun ba, di ba? Wala na sigurong lalaking magmamasakin. Kasi ako, may ganyan akong mindset dati, na ay imposible na may magmamahal sa akin. Papa ko nga, kadugo ko nga, sinasaktan nga ako, iniwan nga ako, how much more yung taong mamahalin ko in the future, iiwanan din ako nga. May ganun ako. Kaya siguro naging mapili tayo, no? Sa mga lalaki. Very good. That's why we set our standards. So, ulitin mo nga ano yung klaseng tao bukod sa ano, yung mapagmahal. Yes, maalaga, marespeto, talagang yung hindi ka sinasaktan kahit gaano man yung kagalit sa'yo, yung hindi ka sinasaktan physically. Ikaw ba'y umibig noon? Ikaw Oo. Yung kamusta? Yung partner ko. Yes. Shout out mo baka partner ko. I-shout out mo. I-shout out mo ba? I-shout out mo. Shout out. So, may partner ako nun for 10 years kasi namatay siya noong 2022. Yeah, nakakalungkot. Oo. Talagang malaga yun sa akin. Mahal ako. At doon, nag-iba ang takbo ng buhay mo. Oo. Talagang siya yung nagpaaral sa akin. Kaya nagbago talaga yung buhay ko. Ang ganda talaga ng kwento niya, mga kalingap, sa totoo lang. Nung naging classmate namin to, talaga kami lahat, wow, gumanon. Kasi, mari mo ba i-share paano napaganda yung paano niya pinaganda ang buhay mo? So, ayun nga. Kasi ako nung pag-graduate ko ng high school, so hindi pa ako nakapag-college. Kasi nga wala kaming pera. Yung parents ko walang pag-tustos sa pag-aaral ko. So, ayun, marami akong mga trabaho na sinubukan, na masukan ako bilang katulong, kasambahay. Oo, kasambahay. Tapos, sales lady. Oo, sales lady. Oo, tapos, yung sa mga alahas, nagbebenta ng alahas. Tapos, nagbabantay din ng bata. Oo, nagtitinda ng Wow. Oo. Tapos nung 2019,
2012 yata yun. Oo. Nakita niya ako sa isang mall. Nilapitan ako. Ay, sana all. Maganda. Oo. So, isa siyang ano pala, German. Yes. No? So, bigla lang talaga niya akong, nilapitan. So, tapos nagpakilala siya, nanghingi ng number. Hindi ko naman in-expect na talagang magkakatuluyan kayo, no? Oo, na i-contact niya ako after a few days. Tapos, ayun, nagkita kami. Tapos, nagkita ulit. Hanggang every weekend na kami nung nagkikita. Isang linggong pag-ibig hanggang naging isang buwan, hanggang naging isang taon, at hanggang naging 10 taon. Alam mo yung mga kalingap, i-share ko lang. Ito si Josephine, kasama yung partner niya dati. Ang naking tulong po nila. Dahil palagi po akong pumapasok sa school na walang kain. At yung baon niya, yung partner kasi niya, siya yung nagpe-prepare ng pagkain kasi mayaman eh. Kompleto sa pagkain to. Ako pala yung kumakain ng boiled egg niya. hindi lang isa, 2, 3. Ang dami niya pagkain. Tapos sasabihin ko pa sa kanya, magdala ka pa ng mga biskuit o humingi ka pa. Kasi totoo, siya talaga kaya tuwing umaga, di na siya umiimik. Ako na nagbubukas ng bag niya. Hanggang nalaman ni Budo, right? Tapos dinamihan niya, dinagdagan niya. Nung nalaman ni Bodo na kumakain ako sa pagkain niya, parang kasali na ako. Hindi. So yung 2 itlog, naging 3. Yeah. May 3, naging 4. Tapos may bread pa yan. Tapos may pa yan pa, juice. 2 na. Kasi alam ni Bodo, wala akong kain. Bodo kasi yung pangalan ng partner niya. And totoo, kaya malapit talaga siya sa puso ko. Kaya nung lumisan si Budo, yung binisita ko yung puntod niya, talagang namimiss ko siya kasi ang laking tulong niya, lalong-lalo sa pagkain. And then pag may research kami, may mga project ako, wala akong laptop that time eh. Doon ako sa kanila, sa tinitirhan niya, doon. Naggamit ko yung laptop niya, libre lahat. Yung pa-internet, pa-print, libre lahat. So, kaya nga, hindi ko Budo, shout out kung nasaan ka man. Sana mapanood mo to. Laking pasalamat namin sa'yo ay. Lalo-lalo na ako. Walang Charlotte of Cebu kung hindi ka isa sa mga sumuporta sa akin. Sa college kasi pahirapan eh. 'Di ba? Ang hirap ng buhay namin dati, payat-payat na nga namin ay. Ngayon buti na lang nagkalaman. Pero yun talaga, yung naging partner niya, hindi lang talaga ako ang natulungan nun. Yung ibang classmate din namin. Kaya galit na galit ako kasi may unang kumakain sa pagkain ko. Kaya inuunahan ko. Totoo yan. Hindi yan biro. Hirap na hirap talaga yung buhay namin. Siya, swerte nga, kasi nandun si Budo. Ganda ng tinitirhan niya, guys. May malaki pa silang TV. Kaya welcome na welcome yung mga classmates, no? Classmates niya. Pero ngayon, iba na ang takbo ng buhay niya kasi dahil kang Budo, naging guro siya. Hindi lang siya bachelor. Ngayon kasalukuyan siyang nagdo-doctorate. Bongga! So, ano naman ang masasabi mo sa mga... Wala na akong masabi. Ano masasabi mo sa mga kababaihan na may same situation sa'yo na laki din sa hirap, kailangan magsipag para makapagtapos. Anong mensahe mo sa kanila? Yung education talaga talaga importante. No? Tapos yung iba talaga yung kapag ang babae may trabaho, may sariling income. Kasi yung nangyari sa mama ko, wala siyang trabaho. So wala siyang income. So kaya tinitiis na lamang niya yung pananakit ng papa ko. Kasi wala siyang pera, hindi siya sanay din na magtrabaho. Ay, ganon? Hindi siya nakapagtrabaho, talagang housewife yung mama ko. Kaya so parang nasa murang edad ang mama mo nung nag-asawa siya? I see. Kaya pala marami kayo, no? 1 dosina ba yun? Charot lang. Ilan? 8. Ay, 8. Kulang pa. Sobra na nga eh. So, ayun, yun lang din. Ang totoo yan. Kaya nga nagsisipag din ako kasi same din yung experience ko na nakadepende ako noon.
And then, ngayon, parang pinapakita ko na no choice kailangan mo talaga magsipag. At ibang-iba talaga sa pakiramdam na ikaw mismo babae, nag-generate ka ng sarili mong income. Pero may mga lalaki din na talagang binubuhos nila yung pagmamahal at saka yung financial sa kanilang asawa. Swerte po kayo. At nawa yung mga lalaki, kung napapanood nyo to at kung hindi kayo sang-ayon, naway maintindihan nyo na bawat isa sa atin, lalo-lalo na kami mga kababaihan, may mga babae talaga na gustong maging independent. Na kahit may partner na sila, gusto nila na may sarili silang kita. Dahil it matters. Totoo yan. Dahil na-experience ko yan, na kapag ang lalaki, may mga lalaki kasi, na kapag sila ang nagbibigay ng pera sa wife nila, sila na ang boss, baga, like superior. Right? Dahil sila naman ang nagpapalabas ng pera, sila ang gumagastos. Kaya yan ang way of thinking nila. But sa akin naman, ang gusto ko talaga ay nag-generate ng income yung girl para patas kayo. 'Di ba? Nagtutulungan. Walang superior, wala ding nasa sa mababang level, dapat fair. So that's why kami, isa talaga yung namin goal sa buhay. Kumita, kaya kami nagsisipag, no? Naranasan mo ba noon? Yeah. Naranasan mo ba noon na nakadepende ka din sa isang lalaki, sa isang tao? At hindi ka makagalaw dahil nga under ka sa supervision niya. Under ka kasi siya naman nagpo-provide. Na-experience mo ba yon? Nung estudyante ka pa, ay bawal ka mang magtrabaho, di ba? Oo. Kasi provided naman, ang sa kanya na lang talaga ay mag-focus ng pag-aaral. Pero nung nakapagtapos na siya, like, napakasipag. Kasi nung nagtapos siya, agad siyang nagtrabaho. Ako hindi. Hindi ako agad nagtrabaho. Nagtrabaho ka habang nagre-review, right? Oo. Kasi kailangan may dahil sa family mo. Ang galing, hindi siya nakadepende doon sa foreigner niya na partner. Yung kita niya, yun yung ginagamit niya, bigay niya sa family niya. Ako kasi nung nagtapos na ako ay nag-enjoy. Yes. I gave myself some time to enjoy. Ako. Travel. Hindi agad ako nag-take ng board exam. Hindi ko pinilit yung sarili ko. Kasi sabi ko, ang hirap kayo mag-aral sa loob ng 4 na taon. Kaya deserve ko lang na gumala. Kasi hindi ako nakagala nung naging estudyante ako. So, yun, no? Iba-iba talaga ang takbo ng buhay natin. So, sa mga, takot ka na, sumagot. Wagas yung tingin mo, ay. O, ikaw naman, bibigyan kita ng magkakataon. May tanong ka ba kahit isang tanong sa akin? Kahit yung random... Yung related sa topic natin. Anong question mo? Anong question? Kahit isa lang. Okay, kasi alam mo naman takbo ng buhay ko. Pero nang sa ganun ay, mai-share natin sa kanila. Okay, so ano naman yung quality na hinahanap mo sa isang lalaki? Oh, very nice question. Ang sa akin talaga, hindi talaga ako nakabase sa physical na, physical look, ugali talaga. Kasi yung mukha, mareretoki yan pag may pera ka. Pero yung ugali, walang doktor makakapagpabago niyan. So, number 1 talaga, ugali. Hindi nananakal. Yung kayong dalawa ay open sa isa't isa, no judgment. Kasi yung hindi naman, kahit yung mag-partner, may mga judgment kasi yan kaya hindi nagkakaunawaan, kaya humahantong sa hiwalayan. Kasi yung goal nila ay hindi na sila nagkakaisa. Ibang-iba na yung goal nila. They have different goals na. Kaya dumating sa hiwalayan. So gusto ko yung lalaki na talagang intact, na pag may goals kami, kung may hindi pagkakaunawaan, hahanap kami ng solusyon. Nang sa ganun ay magiging as one ulit yung goal namin. Ganun talaga. Ugali, mindset. Hindi naman natin masasabi always positive kasi tao lang naman tayo. May mga araw din na nahaluan ng negatibo yung pananaw natin sa buhay. Gusto ko lang talaga yung may mindset, no? And then, marunong mag-open up. Kasi may mga lalaki din na porket lalaki sila, they prefer to keep their problems sa sarili nila. Kasi ayaw nilang maano yung ego nila, ayoko ng ganun. Gusto ko yung lalaki na pinapakita niya yung kahinaan niya. Nang sa ganun, kung maging mahina siya, ako yung maging lakas niya. Yan. Yun. So wala talaga. Oo. Yung pera, no? Oo. I don't mind sa pera.
gusto ko kaming dalawa ang magtatrabaho. Ayoko nang dumepende sa lalaki. Nasa, for example, hanap na mayaman para ganun. Ayoko. Gusto ko kaming dalawa, magpupursige kami nang sa ganun ay yung perang pinagtatrabahuan namin ay mai-enjoy namin dalawa. Yun talaga. Tama. Yes. So yun na yung katangian ng lalaki na hinahanap ko. And Lord, pakihulog na po. Handa ko na po saluin. So far, wala pa naman. I'm not dating anyone. Kasi nga, first and foremost, komplikado pa yung ano ko, status ko. Naka-process pa ang lahat. And no need for me to, to tell into details. Pero soon, pinipray ko na baka may dadating pa. I also pray for you. Yeah. Yes. Kasi hindi naman basihan yung edad, no? Ang importante talaga ay sa susunod, pag ano kasi dito isisingit lang natin. May mga ilan kasi sa mga tao na paghiwalay ka or paghiwalay ka or naging single parent ka, iba na yung thinking nila. Like parang failed ka ba? Kasi may mga na-encounter akong taong ganun eh. Like pag nalaman nila yung status mo, parang aayaw sila sa'yo dahil may na sila eh, they think na ayoko makipagrelasyon sa babaeng ito kasi failure baga. Kasi hindi nga niya failed nga siya sa previous relationship niya. So for sure, mafe-fail din ako nito. May mga ganun. Anong masasabi mo sa mga taong ganyan lalo na sa mga lalaki na may mga ganyang isip? Iba-iba talaga yung tao. Yeah, we cannot please them. No, totoo talaga. Ang sa atin na lang, if hindi compatible, kung may mga red flags na, let it go. Huwag nang i-push. So, sa past relationship mo, ano ba yung natutunan mo doon? Do not rely to that person like too much. Kasi pag nag-rely ka, lalong-lalo na pag talagang ahead siya sa'yo at siya talaga ang nag-provide ng lahat, ay maa-under ka talaga niya. And open communication. Kasi sa amin din may communication barrier. So, break that wall talaga. Communication is the key. Yun. Bakit nagkaroon ng communication barrier? First and foremost, iba yung lingwahe. Language. Oo. Yung language din. Age gap. Culture. Yun. Hindi ko naman sinabi na dapat kung Pilipino ka, Pilipino din. Pilipina ka, Pilipino. Ganun. Hindi naman. But, practice, yun talaga. And kililanin, kasi sa akin biglaan yun eh, di ba? Nabigla ka nga dun. Biglaan kasi yun. Kasi nga, ganun talaga, pag gagawa ka ng desisyon, you have to make sure na normal yung isip mo. Hindi ka happy. Hindi ka sad. Hindi ka galit. Kasi, nagmamatter yan sa emotion eh. Dapat normal lang. For example, gusto kong mag-asawa, bakit? Lonely ako eh. No, hindi kailangan yan ang rason. You have to think, gusto kong mag-asawa, bakit? I think it's the right time. Ito na yung pinagkaloob ni Lord na mag-aasawa na ako para makapag-produce ng marami. Charot lang. Ganon. Pero pag lonely ka, or happy ka, or sad ka, ayun talaga. Kailangan normal lang bago ka gagawa ng desisyon. Kasi malaking epekto yan eh. Sa akin kasi agad ako nag-asawa dahil nga galing ako sa broke na ano kasi ako eh, like na-fail kasi ako sa nung naging karelasyon ko. So inisip ko, gusto ko na lang mag-asawa. Ewan ko ba? Loko din itong isip ko. Kaya ngayon talagang I make it sure at kinikilala ko na talaga yung tao. So pag may red flag, ayoko na ipilit. Wag sa akin kasi ayoko ng ganong mindset na, magbabago pa to. Pag ipapakita kong mahal ko tong isang tao, magbabago to sa pamamagitan ng pagmamahal ko. Hindi. Hayaan mong magbago yung isang tao dahil mahal ka. Kasi kapag ikaw yung nagpupush na baguhin ang taong yan, sa pamamagitan ng pagmamahal mo, hindi magbabago yan. Kailangan siya ang magbago para sa'yo. Yes. Kasi, wala kang kakayahan na baguhin yung takbo ng isip ng isang tao. Para sa akin, that's my opinion. Totally, I agree. And that's based my experience. So in my case, kung makikipagkilala man ako or if I'm going to date someone, wala akong babaguhin.
babasihan ko talaga yung ugali niya. At kung may ugali na hindi ko nagustuhan, hindi ko na ipupush yung sarili ko at ayaw kong isipin, ay baka magbago pa to. Although, yung tao nagbabago naman talaga. Diba? But, depende yan eh. Case to case din yan eh. Depende sa sitwasyon. So, sa akin talaga, I will spend more time na kikilalanin ang tao yan bago ako mag-dive in sa seryosong relationship. Yeah. So, when you started your relationship ba, may nakita ka ng red flag? A kind of talaga. Tapos parang lonely din kasi ako that time eh. Na parang gusto ko nang may kasama kasi napapagod na akong mag-isa. And kung yan ang experience mo, wag mong hayaan ang sarili mo na mapunta ka sa ganyang sitwasyon. Labanan mo yan. If you don't want to be alone, surround yourself, find your people. Doon ka sa mga friends mo. Or mag-travel ka. Try to discover yourself more. Kasi pag natuto ka na at pag komportable ka ng mag-isa, dyan ka talagang magiging matapang. Huwag mong i-allow yung sarili mo na lonely ka, nanghihina ka, kaya papasok ka sa relasyon na yan. Huwag talaga. Hindi yan talaga maglalast. No? Yes. Pang ano lang yun eh, like pansamantala, kaligayahan. But if you're looking for a serious relationship, yung strong relationship talaga, na may purpose, pagdasal mo yan. Kasi pag pinagdasal mo yan, parang ang gaan, parang ang gaan ng daloy. At magtataka ka na lang, ay, ito pala yung taong hinihintay ko. Parang wala kang pinipilit baga. Kasi pag ang bagay, kusa mong pinipilit, kusa mong hinahanap, sabi nga nila, hindi mo alam kung ang pag-ibig ba, hahanapin mo or hihintayin mo. Yes. But I think, ano din eh, both. Okay? Depende na sa strategy mo yan. But never ever forget to pray for it. And then, sa paghahanap mo sa isang tao, pag may standard kang hinahanap sa isang tao, yung standard, i-apply mo din sa sarili mo. Huwag nung gusto ko yung taong masipag, tapos ikaw hindi ka masipag. Gusto ko yung tao na mayaman. Gusto ko yung wag. Kasi parang nag-take advantage ka lang. Yung mga ganon, na naghaharap na mga ganon, yun yung mga tamad. Yeah, that's true. That's true. And instant and insecure. Oo. Insecure. So, yun talaga. If you set your standards, apply that standards to yourself first. Kasi magre-reflect din yan eh. Correct. So, ganun talaga. Grabe na talaga wisdom. Wala, hindi naman. Hindi naman. Alam mo ba, di ba, yung karanasan natin, yun talaga yung magiging best teacher natin. That's correct. And then, pag i-mix mo yan, i-combine mo ang lahat, experience, knowledge, and then, wisdom, boom talaga. Marami kang matutunan. And then, kapag natuto ka na, do not forget to apply it. Kasi sayang naman. Kasi pag in-apply mo yan, dyan mo lang mapuprove na, ay, tama pala. Kasi pag narinig mo lang, hindi mo ni-apply, hindi mo mapuprove na tama pala yan. Yan. And, keep discovering things, lalong-lalo na sa sarili mo. Kasi hindi naman, hanggang ngayon, hindi pa natin kilala ang ating mga sarili. Kaya kung minsan, ay, ganito pala ako. Di ba, may mga ganon. Ay, ganito pala. Oo, kahit ako nga hanggang ngayon, hindi ko pa talaga fully kilala ang aking sarili. Kaya nga, may tinatawag tayong me time. Ibig sabihin yun, allow yourself na kikilalanin yung sarili mo na, spend your time alone. Kakausapin mo yung sarili mo, hindi kausapin na, parang nabubuang. We call it reflection. Mag-self-reflect, yes. No? Reflection. Yun talaga. Or meditation. In that way, mas lalo mong makikilala ang sarili mo. And, keep forgiving yourself. Kasi kung yung ilan kasi sa atin pag may negative traits tayo, parang denial tayo baga. Naging ganito man ako dahil sa kanya. Huwag ganon. Forgive yourself na may negative traits ka din sa sarili mo. Let it go and improve it. Because nobody's perfect. Totoo. Totoo talaga. Ang common na yan na kasabihan. Pero, hindi lahat ng tao ay ina-apply yan.
di ba? Ang totoo talaga yan. Oo, totoo yan. Pero hindi lahat ng tao kasi may mga ilan talaga na feeling perfect. Di talaga makakaligtaan. Kaya nga, always stick to your principles and ethics. Alam mo, mas bagay na ako talaga yung nag-i-interview. Sa mukha. Biglang nalipat yung ano. Sa yung mga kalingap nun, ang haba-haba na, marami na namang magagalit. Kalma lang kayo, guys. Kasi alam nyo, pag ako nagsasalita, kulang kasi yung 15 minutes, 20 minutes, kasi may mga ilan din sa mga viewers ko na nagko-comment kung pwede, paikliin lang. Pasensya na kayo, no? Lalo-lalo na pag ganitong talakayan, I really want to share my knowledge about something. Para kahit papano, pagkatapos yung panoorin nito, ay mag-self-reflect din kayo. Hindi naman kasi lahat ng tao mahilig magbasa. Diba? Iba-iba kasi yung way of learnings natin. So kung gusto nyong matuto, I want you to learn something sa pamamagitan ng video natin na ito. Ayun po. Sa mga kalingap, thank you very much for listening and watching. Ito po yung kauna ng podcast natin. Yeah. And naway may natutunan kayo, no? Sa next podcast, ako naman yung mag-interview. Yes! Ako na talaga yung sa podcast ko na to. Sa mga kalingap, I am inviting everyone, kung ano man yung aral na natutunan nyo sa podcast na ito, ay please comment down below. Gusto ko pong basahin yan. And kung may gusto kayong topic na i-ano natin, tatalakayin, please comment din also, no? Mga advices nyo or mga, mga pakomento, yung mga positive comments nyo, feel free to, isulat nyo yan. Kasi babasahin natin yan and baka yun ang magiging topic natin sa susunod na podcast. Okay? So, well, we will just end here. It's me, Charlotte of Cebu. Your name? I'm Josephine of Cebu. Josephine of Cebu. Yes. Well, and ito po yung ating kauna-unahang Charlotte Podcast. Thank you, everyone. Yes, we will see you next time. Goodbye for now. Bye!